Nandito ngayon tayo sa may Antipolo sa TVS Motorcycle Dealer. Bali, nag-chat muna ako sa kanila. Ito yung kanilang Facebook page. Tuk-Tuk 3-wheelers ang pangalan. Tapos mabilis naman silang mag-reply kasi ang tagal ko nang naghahanap ng XL100. Dito lang pala ako makakahanap sa Antipolo. Ito sa kanan. Ito yung mga standard variant. Yan. Tapos yung nasa kaliwa, itong kulay green, yun yung mga premium. Premium yung may battery kasi siya. So itong unit na to, yan na yung pipiliin ko. Tapos yung standard kasi, wala siyang battery. Yung pagkakaiba naman itong standard sa premium, yan yung dyan banda, yung part na yan. Dito sa premium, kung makikita no, meron siyang USB charging port para sa cellphone. Yan, para pagbabiyahe, kahit di ka na magdala ng power bank. Tapos meron siyang push button, push start, yun. Dito sa standard wala yan. Bali ang lang niya, kick start lang para mapandar ng makina. Basta puro green lang ma'am ang available. Ito wala. Ito na siguro ma'am, itong nandito. Ito na yung kinuha natin. Dami pa na lang unit dito. Kaso sasadyain nyo talaga, Antipolo. Galing pa ako ng San Jose del Monte, Bulacan. Kung mamatayan ka nito sir, may views yan dito. Okay. Isa lang naman ang views. Pero may extra. Meron. Yun. Ano kasi pumapatay? Baka wala pang gasolina yung carb niya. Yan, naka-on talaga yan. Oo, naka-on lagi. Pero pag gabi sir, pwede mo gamitin yung dimmer light na yung headlight. Yun sa taas. Mamatay ito. Okay. Dito ko na maghain ito. Dim switch. Oo. Tapos brake light. Okay. Yun na, simple lang naman yung ng motor na yan, no? Nice stencil na lang. Okay ma'am, thank you po. So ito na yung ating XL100 ng TVS Premium. Yan yung may push start as may battery. So galing dito sa sa Antipolo. Biyahe tayo ng San Jose del Monte, Bulacan. Gamit to. So may free na siya na gas. Ang nilagay kanina ay 1.5 yung nasa coke. Pero magpapagas muna ako. Tapos doon na tayo kukuha ng 0 kilometer. Hindi muna itong babasihan natin. So ito, binigay na yung susi dahil cash naman siya. 36,990 ang cash, tas plus 1.5 sa 3 years na rehistro. So pwede na. Ganda ng forma nyo, gandang-ganda ako sa forma. Tapos ang kagandahan dito, para na siyang yung mga bagong Honda Beat FI ngayon. Yung push start na tingnan nyo pag yan, naka-on na yan susi. Wala nang ingay yung makina niya. Kailangan naka-brake, tas ito. Yun. Naka-start na siya nun. Kasi siya single speed automatic. So umiikot talaga yon yung gulong niya na pag naka center stand. Tapos patayin ko ulit. Yan. Tapos push start ulit tayo. Mag-aalauna na ng tanghali.
Biyahe na muna ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sobrang tarik palabas ng Marcos Highway. Yan. Pero kaya niya, pumapalo siya ng mga 25 kasi sa gitna ng 20 tsaka 30. 25 pa ano, paangat, paahon. Kaya naman. Kagaya nito. Yan, paahon yan, ang tarik niyan. Yan, kaya niya. Kaya kung nadadaan kayo dito sa may Antipolo Hills palabas ng Marcos Highway, ibig sabihin alam nyo yung daan dito na sobrang tarik. Kaya ng motor na to. Ito meron na namang paahon dito. Kaya niyang umahon ng 20 kph eh. Mabigat ako, nasa almost 80 kilo ako. Ayun, umaahon siya ng 20, takbong 20. Kayang umahon. Nakalabas na ako ng Marcos. Pagka kumanan ka dito papunta ng Boso-Boso yan sa may Marilaki. Dito papunta ng Cubao. So ano ako, magmamarikina ako, lalabas ako ng Commonwealth. Dito ako sa may Petron, papafull tank natin to. Dito to sa may ano, Kogyo. May Pure Gold akong nadaanan eh, Pure Gold Kogyo. Hindi pa, ngayon pa lang. 37 oh. Nagandaan ako sa foreman eh. Nilagyan yan parang 1.5 lang kanina eh. Yung aking ano eh, tubig. Hindi ko piniyay. Sakto mo na ano boss, 160. Umapaw na eh. Dami rin yung naman yung tangki niya eh, no? Oo. Mga ano, 4 liters din, mahigit. Yeah, 160. Yan. Nag-apply na ako, subuha ako. Mapipit daw sa ako sa rin parang wall the bit. Oo. So ang pinaka is 2.91 liters. Bali ang nilagay kanina dito 1.5 eh. So parang 4 liters mahigit. So ang zero natin ay 14.4 kilometers. Yan, biyahe tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Inargaan ko rin ng hangin dito sa Petron. Bali ito pala nasa 7 PSI yung ano, pagkalabas ko ng kasa kanina. Kasi ito 10. Bali ginawa ko tig ano, 30 PSI. Yan, sana hindi umulan para magandang biyahe natin. Dito tayo sa may Commonwealth. Nakaka 40.9 kilometers na yung Odo. Malapit-lapit na tayo sa bahay. Siguro mga 1 hour na lang to. Sabarte Crossing. Yan yung Pure Gold. 45.3. Tulay ng Harmony, boundary ng San Jose del Monte, Bulacan, tsaka Bagong Silang, North Caloocan. Bali may Petron dun eh, sa ano, malapit sa gate. Doon na lang ako papagas ulit. So nakaka 49.7 kilometers na tayo sa Odo. Ang pinaka zero natin is 14.4. Nandito na ako sa may Petron Muson. Full tank tayo ulit. Pero parang konti pa lang nabawas. Apaw na no? Okay po yan? Okay na, apaw na. Kamay po natin.
So 39 at 30.99 lang, kalahating litro. So itong 51.8, i-minus natin yung zero natin dun sa Antipolo na 14.4 kilometers kasi yun yung ano unang full tank 37.4, divide natin sa 0.563. So napakatipid, makikita natin na pumatak ng 66 kilometers per 1 liter. Wala pa akong wala pa akong minomodify dito. Pero balak ko siyang palitan yung sprocket pag may oras ako. Kasi dito tama-tama lang yung design dito ng ng TVS, yung green na yan. Okay yan. Pag pumatak na dun sa red, talagang na yung makina manginig na. Dito na tayo sa bahay. So almost 2 hours din yung binyahe ko mula Antipolo hanggang dito sa Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Yan ating tricycle. Kasi yung kotse namin na espresso yan, binibenta pa rin yan. 66 km per liter. Di na masama yun. Tapos ang max speed nya depende sa'yo ako kasi sa 45 kph medyo na siya, lakas na ng vibrate nya. Sakto lang yung 45, pero pinaabot ko siya ng mga 60. Wala na yung makina, maugong na. Kaya yung 40 to 45 sakto na yan. So ngayon ko pa lang siya i-walk around, ngayon ko pa lang i-explore yung nya, kasi kauwi ko lang yung tatlong mababait naghihintay na. Bali, gabi na ngayon, itetest ko yung ilaw niya, yung LED niya, tsaka yung yung bulb. Pero pakita ko muna sa inyo yung mismong brochure niya. Yun yung tinatawag na yung iTouch Start. Wala na siyang wala siyang starter motor. Ito. Bali, may generator na din daw siya. Kaya hindi na maingay. Pag pinindot mo yan, tahimik na lang siya, umaandar na yung makina bigla. Yun yung iTouch Start. Tapos may phone charger siya. Ito yun. Yan. USB na siya Yung maganda. Yan sa loob. Tapos, yung isa. Double brake cable. Ito yun. Yan Itong kaliwa sa likod to Tapos itong isang wire, yan yung may konting hinihila siya sa harap. Yun. Itong. Pero yung kanan, isa lang. Sa lang yan. Sa harap lang yan. Tapos yung last niya ay LED light. Ito yung LED light niya. Tapos ito yung specs niya. Ito yung specs ng buong motor. Yan, check nyo na lang tong specs na to. Yan Tatagalan ko na yung pag-video para medyo mabasa nyo ng matagal. Tapos, ang mga kasama niya, syempre, hindi nawawala yung manual. Yan, manual. Excel 100. Ito, babasahin ko na lang to mamaya.
Yan. Para sa kanyang ano, maintenance. Yung free na tools. Labas natin yung free na tools nila. Dami ko ng tools dito, naipon kakabili ng motor eh. Yan. Okay naman yung bag na ano, pinaglagyan. May tatak pa talaga. Ito, tingin ko ano to eh, naka-plastic na to. Extra ano to, gasket ng tambucho. Tapos may bolt siya. Ewan ko lang kung para saan tong bolt. Hindi ko natanong eh kasi late ko na nakita. Hub drive yan. Hindi ko na, tsaka ko na itatanong yan. Tapos ito, meron siyang ano ito, yung screwdriver na plus tsaka minus. Tapos yung ano niya, holder. Ito yung pangtanggal ng spark plug. Tapos meron siyang ano, open wrench na size 19 tsaka 17. Siguro ano to, kaya ganito yung binigay nila. Ito yung size nung ano, pag mag-change oil yung drain plug. Tapos kumuha na rin ako ng ano, kasi 170 lang eh. Kumuha na rin ako nitong extra na air filter. Yan, hindi ko pa nabubuksan. Yan, tapos ito yung ano, resibo ko. Yan. Bali 36,990 siya. Tapos ito yung additional for 2 years kasi ano to eh, 1 year, libre 1 year tapos additional ng 1.5 para sa plus 2 years. So 3 years na siya lalabas. Yun lang naman. Tapos yung malaki ano na yun, yung sales certificate na yun. Kasi wala pa tong ORCR tsaka plaka. So yun lang naman. Bali na test ko na siya sa 66 km per liter na fuel consumption niya. Okay na ako doon. Siguro mas tataas pa yon, mas magiging matipid pa to kung baka pag may babaguhin na ano na yan yung sprocket niya sa huli. Pero ano eh, titignan ko muna yung mga dadaanan ko kapag puro patag naman, okay lang palitan. Pero pag puro paahon, kagaya ngayon na puro paahon, siguro hindi ko nagagalawin. Tapos tingnan natin kung mailo long drive ko to. Kasi lahat ng motor na binibili ko, binabiyahe ko sa BLE. Nga lang, baka medyo matagalan ako, baka mag 12 hours akong biyahe nito sa ano. Kung ganito lang takbo niya, mga 45 lang ang maximum eh. Kasi pag nag 50 and above ka na takbo, sobrang ano na yung makina, baka maano yung clutch eh. Baka masunog agad eh, mapudpud agad. So yun, magte-test na ako ngayon ng ilaw, tapos okay na muna tong video na to. Ayan, alas 7 na ng gabi. Naka-flash lang yung cellphone ko. Tetesting natin yung ilaw niya kung gaano kalakas. Tanggalin ko yung flash. Okay, start na natin. Pag sinusian siya, yan. Yan yung LED niya. Yung nasa ilalim yan. Pag nandito tayo sa cockpit, ganyan siya. Tapos yung tail niya, ito. Medyo malakas naman siya, okay naman. Pero ano, short distance lang eh, short range lang, ayan lang oh. Siguro pagka ano, lalagyan ko siya ng mini driving light. Pero okay naman siya pagka ganito. Maliwanag yan oh. Tapos pagka nilagay natin siya dun sa bulb, kasi yan yung pinaka daytime running light niya eh. Naka-off siya dito sa switch. Pag inon natin yung switch, yan, ito yung bumbilya. Ito yung itsura pag nandito tayo sa ano, cockpit. Yan, ganyan. Okay din naman, malakas din yung dilaw niya na ilaw. Yan yung low, tapos yung high, ganyan. Parang wala namang pinagbago. Low, high. Tapos pag in-off ko, diretso sa LED light. Yun. Hindi siya ano eh, nagsasabay eh. Mas okay sana kung sabay. Check din natin yung signal niya pag nakailaw. Malakas yung ano niya, signal light niya.
Kahit yung bulb o kaya yung LED na headlight, malakas pa rin yung signal. Kabila. Ayun, lakas oh. Sa likod, sa likod. Lakas ng signal light nyo. Yan yung umiilaw. Itong green yung ano, turn lights. Tas ito pagka naka-on yung headlight, yung blue. Pag pinatay mo yan, wala nang ilaw yung ano, dashboard. Ito na lang yung puti. Malakas yan yung ano niya, yung LED. Tas ang lakas pa ng signal oh. Okay naman, okay yung ilaw niya. Pero kung sobrang ano, sobrang dilim tapos long ride, baka ano to, mabibiting ka dito sa ganitong ilaw. Kagaya pag buwabiyaya ko na yung Isabela, bitin yan yung ganyang ilaw. Kailangan mo ng long range, yung umaabot dun na, hanggang dun maliwanag. Kasi ano eh, pag long ride ganun eh. Pero sa bagay okay lang dahil ano to, mabagal naman yung motor. 40 to 45 kph, ganito lang ang takbuhan nito. Kaya siguro okay lang to. Tsaka ako na siguro palalagyan ng mini driving light. Pero dapat ano, subukan ko muna tong ibiyahin ng long ride. Pero sa akin naman okay yan eh. Dito sobrang dilim sa area na to. Wala talagang ano dito, street lights. Pero okay siya, ang lakas ng ilaw. Kitang-kita ka rin sa likod. Mapa LED, lalagay ko sa bulb tapos yan, lalayo ako. Tapos i-ano natin, ay naka-high ata yan, i-low. Yan yung low. Talagang ano lang siya, short distance. Lagyan natin sa LED. Yan. Okay na rin kung mabagal naman yung motor. Sakto lang din yung ano niya, yung ganyang range ng lang ilaw. Maganda rin, okay na rin.